Mabigat, halos lahat ng grounds pasok ang ating Pangulong BBM. Pero tingnan natin yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Kapag sinabi mong culpable violation of the Constitution, ibig sabihin alam niya at sinadya niyang i-violate ang Constitution. Isang example, unprogrammed appropriations. Ayon sa Constitution, dapat yung unprogrammed appropriations dapat nakaspecify kung ano yung appropriations, saan nanggagaling na fund, at ano ang magti-trigger. Pero ano ang ginawa niya? Napaka-general ng appropriations, hindi specific. Labag yan sa Constitution. Hindi sinabi kung saan manggagaling yung fund. Bagkus, ang ginawa nila, ninakaw nila yung fund mula sa PhilHealth at mula sa PDIC. At ganoon din, walang nakalagay na mga trigger. Ibig sabihin, sadyang linabag nila yung konstitusyon para makapagnakaw, which brings us sa second, graft and corruption. Inamin ni Saldico na yun yung modus operandi nila para makakuha at mag-distribute ng kickback among themselves. 2 billion SOP every month sa Malacanang. 57 billion na dinideliver doon sa fourth part. Maleta, in-identify niya lahat ng tao. Ngayon, ano ang palusot ni BBM? AI daw yung statement ni Zaldi. Kung bakit nasa korte tayo, nagkaaminan na merong malawakang daya, nagkaaminan na kung sino yung mga involved. Kilala natin yung grupo. Zaldi, si Romualdez, si BBM. Ang problema ngayon ay nagtuturoan sila. Kumbaga kung nasa korte tayo, yung credibility na lang ni Zaldi versus yung credibility ni BBM ang issue. Ngayon, sino ang mas paniniwalaan mo? Yung isang tao na detalyado ang kanyang kwento, specific, mukhang nagtutugma lahat ng kwento, o yung isa na ang depensa lamang ay AI? Kapag nakita ng husgado na mas credible si Zaldico, pasok ka agad yung graft and corruption. Bilang maliwanag na ground yung graft and corruption doon sa impeachment, tanggal ka agad si BBM. Convicted ka agad siya on the ground of graft and corruption.